Okay, so ito yung bagong Nothing Phone 3A. Isang kakaibang phone na naman from Nothing brand. And honestly, lagi kong inaabangan yung mga bago nila dahil sila yung kumpanya na nag-iisip talaga ng kakaiba, ng bago, nakikinig din sa community. Pero ang tanong, sapat na ba yon? Nakagawa ba ulit sila ng magandang phone? Ano yung mga pros and cons? At higit sa lahat, panalo ba to para sa presyo? Pag-uusapan natin lahat. Pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-like at subscribe sakaling magustuhan mo tong video at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short videos pa namin. Siyempre, uumpisahan natin to sa design. Dalawang kulay lang ang available sa Pilipinas ngayon. So, kung sakaling napanood mo na yung ibang mga review videos nito na kulay blue ang gamit, unfortunately, hindi pa yun ino-offer locally. Sayang kasi kakaibang kulay sana yon, pero maganda rin naman itong black at white. Now, honestly, kamukha lang din naman siya ng Nothing Phone 2A and 2A Plus from last year. Andyan pa rin yung tatlong LEDs para sa glyph interface, pero this time mapapansin nyo na eto naman yung straight, eto naman yung curve, tatlo na rin yung camera, nadagdagan ng telephoto at mamaya pag-uusapan natin yan at iba na rin yung design dito sa bandang baba. Naka IP64 rating na rin to, so mas mataas yung dust resistance kumpara sa IP54 ng last year's Nothing 2A. Pero ngayong 2025, may ilang brands na rin na may IP68 rating sa ganitong presyo. So, okay sa IP64 pero hindi naman ganun ka-impressive tong upgrade na to. Isang good news din, glass na yung likod. Isa kasi sa mga problema ng Nothing Phone 2A last year, mabilis magasgasan yung likod dahil polycarbonate plastic yung gamit. So, this time, mukhang mas scratch resistant tong glass na gamit nila. Hindi yan Gorilla Glass, Panda Glass yung ginamit nilang protection. At so far, makinis pa rin naman yung unit kahit ginamit ko ng walang case. At di hamak na mas premium din tong hawakan kumpara sa plastic back last year. By the way, sa mga hindi pa pamilyar sa glyph interface, hindi lang pampaporma yan, pwede mo rin yung magamit as a notification LED, timer at iba pa. Real talk, sa personal na paggamit ko ng mga Nothing phones, hindi ko gaanong nagagamit yung glyph interface. Pero, syempre, depende pa rin yan sa kanya-kanyang paggamit natin. Kasi, kung gugustuhin mong gamitin, makakatulong din naman talaga. Now, bukod dyan sa glyph interface, meron pang isang pakulo ang Nothing ngayon. Meron tayo ditong extra button na tinatawag nilang Essential Key to access essential space. So, anong ginagawa nito? Well, para to sa mga contents or mga screenshots na ginather mo, like for example, invitations na gusto mong i-save at i-recall at a later date. For example, naka-receive ka ng invitation sa email tulad nito, pwede mong pindutin itong essential key at masasave na yan sa essential space. Na, again, pwede mo namang ma-access by pressing it twice. So, dito makikita nyo na sinasummarize na ng phone yung screenshot na yan using AI. Hindi nga lang siya instant, so mag-aantay tayo ng ilang segundo at after niyang ma-process, makikita na natin dito yung summary of details, yung date, yung time, yung venue ng event na ang galing din kasi pwede mong itap yan para ma-open ka agad sa Google Maps. At dito naman sa baba, magsasuggest na rin siya ng to-do list. Like, for example nga, Feb 5 yung event at attend ka ng Feb 5, 6 p.m. Kung gusto mo, pwede ka ring mag-add ng notes pagka-take mo ng screenshot. Pwede mong i-type yan or pwede ring voice recording kapag hinold mo yung button. At sinabi din naman ni Carl Pei, CEO ng Nothing, na hindi pa pulido tong feature na to. At more on preview pa lang din, so marami pa silang plano para dyan. And nakita ko rin naman na may mga problema pa nga tulad nung waiting time, yung voice recording ko, minsan ibang lengguwahe yung pagkakaintindi ng phone kahit na English ko sinabi. Pero to be fair, marami sa mga AI features ngayon, ganun din naman. Nasa punto pa rin naman tayo ng pag-iisip ng mga bagong features na pwedeng magawa using AI. May mga functional na at makakatulong na rin talaga sa atin ngayon, pero marami pa rin naman ang pinupulido pa ng mga brands. So, kahit na hindi pa pulido itong essential space, na-appreciate ko pa rin yung ginawa ng Nothing dito at hoping din ako na sana maganda yung kalabasan pag natapos na nila. Now, isa pa sa mga alam nating panlaban ng Nothing phones ay yung swabbing performance dahil na rin sa magandang software at ganun pa rin naman dito. Sa hardware, naka-Qualcomm chip tayo ngayon instead of MediaTek. 4nm Snapdragon 7S Gen 3 yung gamit ngayon. Hanggang 12 gigs yung physical memory at hanggang 256 gigs naman yung internal storage. Medyo disappointing lang kasi UFS 2.2 yan. Sa mga performance-centric phones kasi na kasing presyo nito,
May ilan na rin na gumagamit ng UFS 4.0, so magiging mas mabilis pa sana kung ganun na rin dito. Ang Antutu benchmark score ay almost 800k na rin, so makikita na hindi na rin talaga masama. At para lang din mas may idea pa kayo, yung Redmi Note 14 Pro Plus na worth 25k ay nasa 700,000 points lang din. At sa aktual na paggamit naman, mabilis din. Syempre, hindi para asahan yung flagship phone performance talaga, pero most people hindi makukulangan sa performance ng phone na to. Mabilis, responsive. Of course, may mga pagkakataon na makaka-encounter tayo ng konting stutters, pero bihira lang naman. Magandang experience pa rin overall at again, malaking tulong dyan ang software. Nating OS 3 based on Android 15, swabe yung animations, yung transitions. Siyempre, andyan pa rin yung interface nila na may dot matrix design. Sakaling trip mo yan. Malinis, walang bloatwares, at marami ring features. Lock screen customization, may mga bagong widgets, and highly customizable din itong quick settings. In terms of software support naman, good news kasi 6 years of security patches ang pangako ng nating dito ngayon. 3 major Android upgrades lang, so daig pa rin to nung bagong mid-range ng Samsung. Yung bagong Galaxy A56 kasi, 6 na OS upgrades din yung gagawin. But still, para sa ganitong presyo ng phone, sobrang goods na rin nung 3 upgrades at 6 years na security patch. Lalo pat masipag din naman magbigay ng updates ang Nothing. May mga Chinese brands kasi na nangangako nga ng ilang taong updates, pero minsan 4 months mahigit na wala pa ring nilalabas na security patch. So, sa experience ko, ang Nothing parang Samsung din. Masipag din silang magbigay ng updates para sa ika-i-improve pa ng mga device natin. Usapang gaming, nag-test ulit ako ng 3. Tulad ng dati, Mobile Legends, Call of Duty at Genshin Impact. At klaruin na natin kaagad, hindi ito yung phone para sa mga gamers. Mobile Legends natin, high settings lang ang meron. Call of Duty, capped at 60 FPS lang din sa parehong MP and VR mode. 60 FPS on average naman yung nakuha nito sa parehong games. So, very playable at smooth gameplay din naman. Hindi rin delay yung gyroscope dyan. So, wala lang talaga tayong high frame rate gaming dito. Tapos, para naman sa mga magtatanong kung anong performance sa mga demanding games like Genshin, sinubukan ko ang highest settings dyan, 60 FPS mode, and playable naman pero pansin talaga yung frame drops dyan. Uminit din tong phone natin at umabot ng 44 degrees. Pwede mong ibaba yung settings para mas maging playable at makakuha tayo ng mas stable na frame rates. Pero yun nga, for casual gamers lang talaga to at marami pa tayong ibang options kung gaming talaga ang pinakahabol mo. Okay, so next naman natin pag-usapan yung display. May konting upgrades ding nangyari dito kumpara sa nating phone 2A. Mas malaki to ng konti ngayon, so malaking phone na rin talaga. 6.77-inch 10-bit AMOLED panel. Manipis at symmetrical yung side bezels. Panta-glass protection din yung gamit tulad sa likod. 120Hz refresh rate pa rin and wala naman akong reklamo sa pag-manage niya ng refresh rate sa iba't ibang mga applications. Very responsive din, 1000Hz yung touch sampling rate at mas maliwanag na rin to ng konti ngayon. 800 nits yung typical brightness and 1300 nits naman outdoors, so hindi rin naman problema ang outdoor visibility. For watching videos, syempre solid din yan. Excellent contrast ratio, ganda ng kulay. May Widevine L1 support para sa Full HD playback sa Netflix. Kaya lang, wala tayong HDR support dyan. Sa YouTube meron. Speaking of panonood, nagustuhan ko rin yung speakers kasi malakas at klaro din. Nanood ako ng ilang mga animes dyan. Klaro kong naririnig yung mga dialogues at maganda na rin yung tunog para sa ganitong klase ng phone. Haptic feedback is also good. Hindi siya yung flagship level na vibrations kapag nagtatype ako, but very satisfying pa rin. Tapos yung fingerprint scanner naman mabilis at wala akong marereklamo dahil accurate namang nababasa yung dalawang daliri ko. 5,000 mAh pa rin yung battery capacity ngayon, so hindi naman na-upgrade kumpara sa last year's model. Yes, hindi sila nag-silicon carbon battery ngayon, sayang, pero ang good news naman, maganda yung battery optimization ng Nothing. So, nung nag-run ako ng PC Mark battery test dito, almost 19 hours din yung nakuha kong screen on time. Kaya masasabi ko talagang isa pa rin to sa mga pinakamakukunat sa ganitong presyo. Sa charging naman, meron tayong 50-watt fast charging. Sobrang liit na upgrade lang naman kumpara sa 45-watt charging last year. Pero hindi na rin masama kasi sa test na ginawa ko, less than 1 hour lang din naman yung charging time niyan from 10 to 100%. Para naman sa camera,
meron tayong 50 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra-wide, 50 megapixel telephoto with 2x optical zoom, at 32 megapixels na selfie cam. Ito yung mga photos na nakuha namin gamit ang main camera at honestly, not bad na considering the price. Detailed, sharp-looking photos yung nakuha namin dito sa mga outdoor shots. May mapapansin nga lang tayong over-sharpening. Also, medyo nasobrahan din ng konti sa tingkad yung kulay, at least sa panlasa ko. Makikita nyo rin naman na sobrang tingkad ng langit at ganun din kahit sa greens. So, hindi siya yung natural looking photos pero masasabi ko pa rin na solid para sa ganitong klase ng phone. At in reality, mas gusto rin naman ng karamihan sa atin yung matingkad na timpla ng kulay. Yung ultra-wide photos dito, sakto lang. Pwede na kung gusto mo talaga pang post sa social media but not impressive for me. Tulad lang din sa karamihan ng mga phones sa ganitong presyo. Yung 2x zoom ang okay sa akin. Decent and usable photos din talaga yung makukuha natin gamit yan. Again, nasa maliwanag na lugar din kasi kami nito. Tapos yung portraits naman gamit yan, hindi na rin masama. Andyan pa rin yung over-sharpening. Hindi rin perfect yung edge detection. Pero syempre, ipapantay lang din natin yung expectations natin sa presyong babayaran natin. Selfie camera, pasado rin sa akin. Good amount of details naman. Okay yung kulay. Natural skin tones. At sabihin ko na rin na mas maganda kumpara sa selfie cam ng Redmi Note 14 Pro Plus na soft talaga yung binibigay sa ating photos. Sa videos naman, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30fps. Yes, unfortunately, wala tayong 4K 60. In terms of overall quality, hindi rin ganun ka-impressive. Sakto or panapat lang din para sa presyo. Actually, may konting stutters din kapag nagalaw tayo, which is very common sa mga mid-range ng Android phones. Pero meron naman tayong stabilization dyan, kaya usable pa rin. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Nothing Phone 3A. Hanggang 1080p, 60fps tayo dito, pero 30fps lang yung gamit ko ngayon. At sa nakikita ko dito ngayon, medyo noisy dito sa background, pati na rin sa mukha ko. May mga details naman, sharp enough naman sa nakikita ko dito ngayon. Pero kung gagamitin mo to for vlogging talaga, mas maigi kung yung mga upper mid-range phones ang kukunin mo. Also, gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Okay, so again, available na for pre-order itong Nothing Phone 3A sa Digital Walker. SRP ay 19,990 pesos para sa 8128, 22,490 naman para sa 12256. Tapos, meron silang pre-order freebies na waterproof crossbody bag, stickers, clear case, at CMF buds na random yung kulay. Now, kung itatanong nyo sa akin kung sulit to, oo, lalo na pagkasama yung freebies. Well, hindi ko masasabi na eto yung pinakasulit na phone ngayon. Hindi naman ganon, since meron ngang nag-o-offer ng mas mataas na specs, mas malakas na chipset para sa ganitong presyo. But still, kung i-consider natin lahat-lahat, para sa akin maganda yung presyo nito at marerecommend ko sa mga tao na gusto ng kakaiba, ibang phone naman, ibang experience naman, gusto mo ng kakaibang design, okay na okay sa ito. Gusto mo ng makunat na battery, panalong-panalo din pagdating dyan. Good camera performance na rin for the price, magandang display, malakas yung speakers, at higit sa lahat, kung gusto mo ng maganda, smooth at reliable na software, isasuggest ko talaga na i-consider mo to. May mga cons pa rin, syempre, mas maganda sana kung UFS 3.1 man lang yung storage. Mas mataas pa sana ang IP rating. Yung kawalan ng 4K 60fps video recording, posible rin na maging deal breaker sa iba at wala rin tong support for eSIM. So syempre, kailangan mo pa rin timbangin yung mga bagay na yan at yung mga bagay na importante sa'yo. Sa akin, di hamak na mas lamang yung mga pros kumpara sa mga cons. At ang pinaka nagustuhan ko nga ay yung 6 na taon na security updates. Kasi legit na software support yung binibigay ng Nothing. Hindi siya yung ilang taong software support nga, pero in reality, twice a year lang naman kung magbigay ng update. At eto, personal ko lang naman, kahit hindi mo na isama sa decision mo sa pagbili, gusto ko rin tong Nothing brand dahil nga gumagawa sila ng iba, ng bago. At eto yung kailangan natin sa mga smartphones ngayon. Mas marami pang unique na features. Hindi yung palakasan na lang lagi ng chipset, pagandahan na lang lagi ng camera, at pakunatan na lang lagi ng battery. Kaya rin ako fan ng folding phones. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo sa phone na to. Bibili ba kayo? Bakit gusto nyo? Bakit hindi? Again, sa Digital Walker makakabili. So ilalagay ko na lang din yung link sa description. Para sa review ko ng iPad mini 7, click mo lang to. At para naman sa Samsung Galaxy S25 Ultra, click mo lang to.